Para sa akin, si PBBM, pwede kong tawaging bayani o isang hero dito sa bansa natin. Alam nyo bakit? Guys, kung hindi dahil kay PBBM, hindi na bubulgar yung corruption dyan sa Pilipinas. Di ba? Imagine mo kung nagtuloy-tuloy pa ito, anong mangyayari sa bansa natin? Ito yung sinasabi kong buhay na bayani. 'Di ba? Kung mga atleta is nagkakaroon ng gold medalist, no? Ito naman si PBBM, talagang hero talaga siya. Guys, magkano yung naibalik ng mga engineer na yon, no? DPWH milyon-milyon nagsisisi binalik ngayon sa kaban ng bayan. 'Di ba? What if kung hindi na bulgar ni PBBM? Tanong ko sa inyo. Sa tingin nyo mapipigilan? Oo, hindi niya agad-agad mapipigilan na sabay-sabay. Pero meron na siyang nagawa o meron na siyang ginawang aksyon. So kumbaga tayo mga tao, yung mga simpleng Pilipino, namulat na tayo sa katotohanan. Kaya pala hindi umuunlad yung bansa natin dyan sa Pilipinas dahil sa mga korupsyon. So anyway, matagal na naman talaga yung may mga korupsyon dyan talaga. Simula nung umalis na si Lakay, no? Si Apo Lakay, Marcos Sr., yun, nag-uumpisa na yung mga corruption. Hindi naman talaga nawawala yan sa panahon ng administration. Pero ang point ko lang, ito lang talaga si PBBM, itong president na ito, no? Tanging si PBBM Jr. lang talaga nag anti-corruption. Ganito katindi, no? Wala siyang pakialam kung anong mangyayari sa kanya. Wala siyang pakialam kung iiwanan siya ng mga kamag-anak niya, mga kaibigan niya, partido niya dahil sa ginawa niyang anti-corruption. 'Di ba? Meron siyang sinabing mahiya naman kayo. 'Di ba? Agree ba kayo na matawag natin siyang bayani o isang hero ngayon? 'Di ba? Buhay na bayani, buhay na patunay na talagang 'di ba? So ito yung deserve ng mga ito yung presidente na mas gustuhin ko pa mag-extend sa kanyang termino after 2028, mag-extend pa kasi mukhang bitin pa eh. Marami pa siya magagawa eh si PBBM. So talagang saludo ako kay PBBM. So sana tuloy-tuloy na, no. Wag lang na talaga nating hayaan uli maibalik yung kapangyarihan sa mga Duterte. Kasi bakit? Kasi once na naibalik yung mga Duterte na yan, sigurado lulubog na naman tayo sa utang, lulubog na naman tayo sa mga corruption, away dito, patayan dito, lalong magkakagulo. Kasi wala naman talagang leadership tong si Sara Duterte. Hindi naman talaga akma hindi akma sa kanya ang magiging presidente kahit nga vice presidente. Okay, pwede siya maging mayor sa Davao, barangay kapitan, yan, pwede siya doon. Kasi makikita mo yung the way siya magsalita, the way yung action niya hindi akma sa kanyang katayuan, 'di ba? Isang abogado pero tingnan mo magsalita. 'Di ba? Imagine mo. So, yun yung yun yung reaction ko, yun yung opinion ko na i-consider ko si PBBM na bilang isang bayani, no? Buhay, hindi naman porket bayani ka, patay ka sa matawag na bayani, no? Para sa akin lang naman, opinion ko lang naman. Kasi, guys, kung walang mamumuno sa atin dyan sa Pilipinas na matuwid, no? Matapang, matalino, hindi asenso ang bansa natin. Kailangan yung maging presidente natin is matalino, matapang, lumaban sa corruption, no? May hangarin siya sa bansa natin na umunlad, magkaroon ng trabaho, hanap buhay, asenso yung mga agriculture natin, maraming investor pumapasok sa bansa natin. So yun yung leader na kailangan natin. No, hindi yung kailangan famous, palamura, sikat. Hindi yun, wag yung pa-cute-cute lang. Hindi yun ang kailangan, hindi yan aasenso yung bansa natin. Kailangan, 'di ba, maraming trabaho, 'di ba? Aasenso, napapag-iwan na tayo sa Southeast Asia, 'di ba? So yun lang ang reaction ko regarding dito kay PBBM. Talagang siyempre PBBM supporters tayo. So tuloy-tuloy yung pagsuporta natin dito kay PBBM. So sa lahat ng mga hindi pa naka-follow, no, sa ating Facebook page, PBBM Reaction TV, at itong YouTube channel natin, PBBM Reaction TV pa rin. So yun, subscribe nyo at i-follow nyo tong page ko rin para at least tuloy-tuloy, no, mapaabot ko yung aking reaction, no, aking opinion pagdating kay PBBM.